Amen? Amen. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon. Alright? So, daming maitim na upuan, no? Anyway, kaninang umaga kasi ang sarap ng aming pagpupuri at pagsamba dahil punong-puno ng tao kaninang umaga. Amen? So, kaninang umaga po ay napakaganda ng mensahe ni Pastor Rasitas at talagang sobrang nakaka-overwhelm kasi yung pagtanggal ng mga barriers, mga balakid upang makamtan ang mga pagpapala ng Panginoon ay napag-usapan kanina at tunay nga nakaka-bless kasi maraming nagpunta sa altar at nagpa-pray para iwanan na yung mga bagay na nagiging balakid para sa pagpapala ng Panginoon. Amen? Tayo po ay nagpapatuloy sa pagpapahayag sa series ni Pastora sa atin ng kaharian ng Diyos. Amen? Siguro ay, sabi nga ni Pastora Sitas kanina, walang katapusan ang pagpapahayag patungkol sa kaharian ng Diyos. Amen? Hindi po natatapos. Kahit pa sabihin, ilang taon tayo mag-series ng kaharian ng Diyos, wala pa rin pwedeng sabihin na na-discuss na natin, na pag-usapan na nating lahat ng kaharian ng Diyos. Tunay po talagang napakalawak. Kasi nung dumating siya, yun yung kaharian ng Diyos. Yung tinanggap natin, yun ang kaharian ng Diyos. Kung hindi pa natin nararanasan ang kaharian ng Diyos, sa bawat pagdinig natin every Sunday, sigurado naman pagdating ng ilang panahon, mararanasan natin ang kaharian ng Diyos. Amen? Amen. Hindi niyo pa ba nararanasan fully ang kaharian ng Diyos? Nararanasan. Amen. Parang yung sa unahan lang ang nakakaranas. Parang kanina sa unahan lang yata nakakaranas ng kaharian ng Diyos. Pero alam mo mga kapatid, ang layo ng Panginoon, kaya siya bumaba ay para maranasan natin ang kaharian ng Diyos. Amen? Yung nga sa panalangin natin sa Our Father, kung tayo ay dating galing sa kabila, sa Katoliko, yung Ama namin ay napakalalim na panalangin kung atin lang nanamnamin, hindi yung paulit-ulit nating sasabihin yung Ama namin. Pero kung nanamnamin natin bawat salita, yun yung pagpapahayag na yung kaharian ng Diyos mangyari dito sa lupa. Amen? So ngayong hapong ito ako ay naatasan na mag-share ni Pastor Races para magpahayag. Isa din ito sa kalakip ng kaharian ng Diyos, yung paano mo tatanggapin yung biyaya ng habag. Gift of mercy. Receiving Christ's gift of mercy. Amen? Let's open our Bible on Luke chapter 8, verse 1 to 2. Alright, so basahin po natin para hindi tayo antukin. Amen? So, sabi dito, now it came to pass afterward that he went through every city and village, preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God. And the 12 were with him, and certain women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom had come 7 demons. So itong kwento na to, ay yung si Jesus ay naglalakbay from city to city, so that yung pagpapahayag, pagdadala ng kaharian ng Diyos ay makarating sa buong Jerusalem. So ito yung ginagawa niya. Habang sila ay naglalakbay at kasama niya ang 12 disciple, mayroong babaeng pumunta sa kanila. At yun nga si Mary Magdalene, na kung saan siya ay napagaling sa pamamagitan ng pagpapaalis ng mga evil spirits sa mga sakit sa kanyang buhay. So, etong Luke chapter 8, nagde-describe sa atin kung paano ang Panginoong Jesus ay naglalakbay from town to town so that maranasan ng mga tao yung bagay na dala-dala niya. Di ba sabi nga kanina, ang pagpapagaling ni Jesus, hindi ito isang napakalaking bagay para mahirapan. Ito ay parang natural lang na lumalabas sa kanya. Kahit nga sabing mayroon siyang purpose talaga sa pagpunta. Kung mapapansin ninyo, si Jairus, ang talagang layunin niya ay pumunta doon sa bahay ni Jairus para pagalingin yung anak. Pero sa gitna noon, mayroong isang babaeng humipos sa kanyang laylaing damit at yon ay napagaling. Ibig sabihin lang, yung paglalakbay ng ating Panginoong Jesus, yung paglalakad, hindi yan isang
big event na nangyayari sa buhay niya. Ito ay natural lang na lumalabas sa kanya, yung ipahayag kung ano ang meron siya. Amen? Para iparating sa mga tao kung ano yung dala-dala niya sa bawat pagpapahayag niya ng salita. Kumbaga sa pagpapahayag niya, hindi yung sobrang kakatakhan kung bakit nagpapakita ng signs and wonders every time magpipreach siya. Ito ay natural lang na lumalabas sa kanya. Yun nga lang, humipo. Wala siyang ka-effort na magpagaling. Hinipo lang laylayan nung kanyang damit ng babae nagdudugo, lumabas na sa kanya yung kagalingan. Amen? So, ganyan po ang biyaya ng Panginoon. Hindi yan, sabi nga kanina ni Pastor Rasitas, hindi kagaya natin na pagka may event, o kaya tayo ay may pagtitipon, yung ating healing school, talagang grabing ginagawa natin na preparation. Nagkakaroon tayo ng fasting, prayer and fasting, para nag-warfare tayo, para lang so that yung manifestation ng signs and wonders ay mangyari do sa ating service na gagawin. Ang ating Panginoong hindi ganun. Napaka-cool niyang tao. Napaka-light niya para harapin ang mga ganung bagay na dadating sa kanya habang siya ay naglalakbay. Amen? So itong sinasabi dito sa Luke chapter 8, ito yung sa bawat pagpapahayag niya, ang dala niya ay kagalingan, kalayaan, biyaya, na kung sino man ang hihiling at lalapit, handa niya itong ibigay. At dumating nga itong babae na nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng kalayaan, nangangailangan ng malaking habag. Amen? Para sa ganoon, makalaya siya sa kanyang kalagan. Kasi isipin mo, punong-puno siya ng evil spirits, na kung tutuusin, tayo din lahat, hindi natin man aminin sa ating sarili na tayo ay nasasakop ng kasamaan nung araw hindi pa tayo nakakilala. Mahirap kasing umamin minsan. Ang tao, ang hirap aminin na siya ay may kademonyuhan sa sarili. Amen? Ang hirap aminin nun. Ako nung hindi pa ako Kristiyano, sasabihin ko nga nung sinisharean ako hindi naman ako masama Hindi naman ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw. Ang sishare nyo dapat, yung mga bilanggo, yung mga nakapatay. Pero alam mo, sa bawat mali natin ginagawa, yung pride na naandito sa puso natin, yun ang isang malaking sagabal para hindi mo tanggapin na ikaw ay makasalanan. Amen? Walang sino man sa atin ang hindi nagkasala at walang sino man sa atin ang hindi nangangailangan ng habag ng Panginoon. Amen? Kung mga napapag-usapan natin, sabi ko nga, we've been discussing, we've been preaching all over sa ating mga Sunday service about grace. Napakahaba ng ating words about grace. Pero sabi ko sa habang ito, ano yung kaibahan ng grace sa mercy? Amen? Kasi ang grace is biyaya, pero ang mercy, habag. May compassion. Amen? Yung habag na, sabihin man natin, alam mo na yung tao ay nangangailangan. Pero sa gitna ng compassion, kagaya ng ginagawa ng Panginoong Jesus, mamamahinga na lamang siya. Dahil nung time na, naalala nyo yung kanyang pinsan na si John ay na prison, di ba naputulan siya ng ulo? Dapat, bilang isang tao, at ang alam mo ang kamag-anak mo ay namatay, di ba nagmo-mourn ka? Nakakaranas ka ng pagkalungkot sa iyong sarili, pero in spite na mag-mourn siya, o magdalamhati dahil namatay, pinatay yung kanyang pinsan, pero anong ginawa? Andyan ang mga tao, humihingi sa kanya ng kagalingan, humihingi sa kanya ng pagpapalaya. Hindi niya inisip yung sarili niyang kalagayan. Naandun yung compassion para pagalingin ang tao. And that is mercy. Habag. Sobrang habag niya sa mga taong nangangailangan ng kagalingan. Amen? So, sa ganong kalagayan, sino ang hindi mahahabag? Tayo pwede magsabing, saka na, pagod na ako Sa pananalangin nga lang, yung pag nag-altar call, minsan ikaw na rin ang susuko. Kasi sobrang, alam nyo, pag kayo ay nagpipray sa isang tao, tapos sinabi niyo sa inyo yung mga nais panalangin, sobrang nakakabigat dito kung talagang kumbaga, ipi-place mo yung sarili mo doon sa tao na nanghihingi ng panalangin. Alam niyo, pagkatapos ang bigat. Kaya dapat talaga,
ibabalik mo sa Panginoon kasi hindi naman ikaw yung sasagot doon sa mga panalangin na yon. Nakakapagod yon. Sabi nga ni Popski nung last week, the other week, nag-pray siya kasi siya doon sa mga tao. Sabi niya, Mabel, ba't ganun? 3 pala na papag-pray ko. Ang pagod na ako. Sabi ko, Popsi, kasi naglalabas ka ng ng spirit mo, binibigay mo sa kanya, kaya ganun mo nararanasan. Mas nakakapagod daw yung mag-pray. Ipag-pray yung mga tao kasi magtrabaho pa siya. Diba? So, iba kasi yung binibigay mo eh. Binibigay mo yung espiritu mo doon sa oras na nagpipray ka doon sa tao. Mantakin nyo, yun lang yun. Napapagod tayo. Paano ang ating Panginoong Jesus? Diba? Yung hahawakan niya, ipag-pray niya ang mga tao. Actually, hindi nga siya. Sa bagay, kung papansinin niyo ang Panginoong Jesus, napakadali lang. Kumbaga, i-touch nga lang, magaling na eh. Tayo, ang hirap, ang tagal-tagal natin pinag-pray, hindi pa tumanggap yung taong pinag-pray natin. Pero ang Panginoong Jesus, napakadali sa kanya ang ganung bagay. Kasi nature niya. Hindi siya nahihirapan. Kaya sabi ko nga, bakit sa dami ng mga bagay na sinabi sa Biblia, na nangyari sa Biblia, nabasa natin sa Biblia, pero bakit parang ang hirap pa rin paniwalaan kung ano ang pangako sa atin ng Panginoon? Amen? Ang hirap pa rin ilagay yung buong pagtitiwala sa Kanya. Yung buong pananampalataya na kayang tanggalin ng Panginoon ang iyong kalagayan sa kinalalagyan mo. Kung tayo lang ay lalapit, mga kapatid. Sabi nga, ang susi doon is 3 letter lang, ask, A-S-K. Lumapit ka at manghingi ka sa Panginoon. Minsan kasi, sasabihin mo, alam naman ng Lord ang nangyayari sa akin. Oo nga, alam. Pero ang tanging susi is mag-a-ask ka sa Kanya. Amen? Mga kapatid, we need mercy. Walang sinong taong hindi nangailangan ng habag ng Panginoon. Kahit kanino, kahit sinong tao, hindi pwede magsabing hindi ko kailangan ang biyaya, ang habag ng Panginoon. Lahat tayo nang galing sa kung saan. Iba-ibang ating background, iba-ibang ating mga pinanggalingan. Pero lahat tayo, mga kapatid, nangangailangan ng habag ng Panginoon. Walang sino man sa atin ang libre. Walang sino man sa atin ang magsasabing, hindi ko kailangan ng habag ng Diyos. Dahil ako ay righteous. Self-righteous ka, mga kapatid. So, kanino ang magagaling ang totoong habag? Sino ang magbibigay sa atin ng totoong habag? Amen? Sino ang magkakaloob ng totoong habag na nais natin sa ating buhay? Sabi sa Ephesians 2, chapter 2, verse 4, sabi niya, "But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us," amen? Dahil ang Diyos na napakasagana ng habag ay napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Siya lang ang may karapatang magbigay sa atin ng habag. Amen? Ang tao magbibigay ng habag sa atin, pero yan ay may kapalit balang araw. Tatanawin mong utang na loob sa isang tao pag ikaw ay nabigyan ng pabor. Pero ang Panginoon, dahil grabing dakila ang pag-ibig niya sa atin, siya ay sagana sa habag, napakayaman niya sa habag, handa niya itong ipagkaloob sa atin. Amen? Yung sinasabi sa Luke chapter 8, verse 1-2, na yung sinasabi doon sa babae na lumapit sa kanya na si Mary Magdalene, hindi naman niya yun, tinanong ba niya kung ano yung mga kalagayan? Basta ang hinihingi niya ay mapalaya siya doon sa evil spirit at saka sa mga infirmities na sa kanya, ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Wala na nga kondisyon yun eh. Ang tao pag lumapit ka, maraming hihingi na kondisyon bago ka bigyan ng habag. Bago maawa sa'yo, magsosobra kang magdrama para lang maawa at para tugunan ng pangangailangan mo. Pero ang Panginoon, walang hinihinging kondisyon kasi napakayaman ng kanyang habag. Amen? Amen? Another example ng pagpapakita ng habag ng Panginoon ay matatagpuan natin sa John chapter 8, verse 1-11. Ito yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. Amen? So, John chapter 8, verse 1-11. But Jesus went to the Mount of Olives. Now early in the morning, He came again into the temple. And all the people came to Him.
Isipin mo, di ba, every time maglalakad ang Panginoon, andyan ang napakaraming tao. And he sat down and taught them. Then the scribe and Pharisees brought to him a woman caught in adultery. Alam na ito ng Panginoon kasi may mga motibo yung mga scribes and Pharisees na yan. And when they had set her in the midst, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery. In the very act, kumbaga talagang nakita na nahuli nila sa akto na nagangalo niya itong babaeng ito. Kaya nila dinala. Sabi ng mga Pharisees, Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. What do you say? Sabi nilang mga Pharisees, nung sa panahon ni Moses, pag nahuling nangangalo niya ang isang babae, babatuhin para mamatay. Sabi niya, Teacher, ikaw, anong masasabi niyo? Ito ay pagtitest sa ating Panginoon. Pagtitest sa ating Panginoon. So, they say this, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, as though he did not hear. So, ang Panginoon, patay mali siya lang. So, tumungo lang doon, nagsulat ng kung ano, hindi naman alam kung, parang hindi siya nakikinig. So, itong mga siguro, ikaw ba naman ang nakikipag-usap? Kahit na ikaw, ilagay mo ang sarili mo, mayroon kang binobrought out kay Momski. May sinasabi ka, tapos hindi nakikinig, di ba maasar ka? Maski naman, pakinggan mo naman ako. O, so, parang ganun ang sitwasyon. So, but, yan, okay? So, he did not, so when they continue asking him, he raised himself up and said to him, so, siguro nakulitan na ang Panginoon sa kanila, kasi hindi tumitigil yung mga Pharisees para lang marinig nila kung anong sasabihin ng ating Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. So, kung sino man ang walang kasalanan sa inyo, kayo ang unang magbato sa babaeng ito. Amen? And again, pagkatapos niyang sinabi, he stooped down and wrote on the ground. Then, those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest, even to the last, and Jesus was left alone. And the woman standing in the midst, when Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Amen? Diba? Kung tutuusin nyo, huli na sa akto yung babae. Pero grabe pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Grabe yung habag niya. Nasa batas na nga nila pag nanangalo niya ang isang babae at nahuli sa akto. Hindi na nga kailang patunayan nahuli na nga sa akto babatuhin para mamatay. Pero eto ang Panginoong Jesus. Ganun kalalim ang habag ng ating Panginoon patungkol sa paghukom sa ating kasalanan. Patungkol sa pagja-judge sa ating kasalanan. Amen? Sobrang lavish ang kanyang mercy. Isipin mo na lang, alam na ng lahat na makasalanan yung babae, pero ano ang ginawa ng ating Panginoon? Sinabi niya, go and sin no more. Amen? Neither hindi siya nag-condemn doon sa babae. Amen? So, ganun kalalim ang biyaya, ganun kalalim ang habag ng Diyos sa atin. Amen? Kaya walang sino man dapat magsabi sa atin na hindi kayang patawarin ang ating kasalanan. Hindi kaya, maging ang Diyos, may mga sinasabi tayo minsan, maging ang Diyos, hindi ko kayang ihingi ng tawad to kasi napakalaking ginawa kong kasalanan. Walang malaki, walang maliit na kasalanan. Kung totoong lalapit tayo sa Kanya, at para ihingi ng habag ang lahat ng ating mga ginagawa, ang Panginoon, handa kang tanggapin. Amen? Because, bakit gano'n na lang ang pagtingin ng Diyos sa atin? Amen? Bakit gano'n na lang tayo pagkalooban ng Kanyang habag, ng Kanyang mercy? Because we are important to God and wonderfully put
together. Amen? Sabi sa Psalm 139, verse 13 to 16, para lang malaman natin kung bakit, ano yung reason, bakit gano'n na lang ang habag ng Diyos para tayo ay bigyan ng mga ganyang chances, ganyang mga pagpapala. Bakit gano'n na lang ang kanyang pagtingin? Samantalang nung nagkasala si Lucifer, ay biglang ipinatapon, pero ang tao hindi. Bakit gano'n na lang ang pagtingin ng Diyos sa tao? Amen? So, babasahin natin yung Psalm kung bakit tayo sobrang importante sa mata ng Diyos. Amen? So, Psalm 139, verse 13 to 16. For you form my inward part. Nung tayo ay ginagawa pa lang ng ating mga magulang. Nininit pa lang tayo. For you form my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret. Amen? Nung tayo ay ginagawa pala ng ating mga magulang sa madilim na lugar, alam na ng Diyos kung sino tayo. Ganyan tayo ka-espesyal. And skillfully wrought in the lowest part of the earth, your eyes saw my substance, being yet unformed, and your book, they all were written. The days fashioned for me when as yet there were none of them. So ganyan po tayo ka-espesyal sa mata ng Diyos. Kumbaga nag-iibigan pa lang ang ating nanay at tatay at nagtagpo sila, alam ng Diyos na ikaw yung lalabas. Ginagawa ka pa lang sa isang secret place. Hindi ka naman ginawa sa public place, di ba? Amen? Wala naman sigurong tao na ginawa sa public place. So doon sa secret place na ang Diyos ay nakatingin sa ginagawa ng mag-asawa, alam ng Diyos na ikaw, Nancy, ang lalabas doon. Amen? Amen? Because you are fearfully, katakot-takot, hindi, wonderfully made in the eyes of God. Amen? We are the result of God's marvelous workmanship. Amen? Sabi ko nga, doon sa cell group namin kagabi, lahat ng bagay sa paglalang ng Diyos, ginamit niya salita. Pero nung nilalang ang tao, hindi salita ang ginamit ng Panginoon. Kamay niya mismo. Workmanship. Finasyon niya kung paano, although galing sa lupa. Kaya sabi ko nga, ang mga lalaki ang may lupa pagtanda. Amen? Kasi galing sa lupa. Kasi kami ang mga babae galing sa tadyang. Amen? Pero galing din sa lalaki. So, gamoy lupa din. So, ganon, result tayo ng workmanship ng ating Panginoon. He designed us. Amen? Kung gaano ka-espesyal ang pagkagawa kay Adan, mas lalong espesyal nung ginawa niya si Eva. Pinatulog niya pa yung lalaki para lang magawa ang isang napakagandang babae. Amen? So, ganun tayo ka-special, mga kapatid. Kaya wag mong mamaliitin ang sarili mo. Wag mong sasabihin na, ang pangit mo. Amen? Wag ka magsasabi na pangit kasi you are so special in the eyes of God. You are created wonderfully. Amen? And fearfully. Nakakatakot. Hindi pala. Amen. He designed us. He made our bodies wonderfully complex. He was present from the moment of conception. Very present the moment we live. He is present pagdating ng panahon. Amen. So, maraming bagay na talagang ang Panginoon, every details ng ating buong katawan ay alam niya. Ito may mga isi-share lang ako sa'yo kung bakit tayo hindi natin alam kung ano yung parte ng ating katawan, pero ang Panginoon alam na alam yan. Sabi nga, ang isang adult body, nagko-contain ng 60 trillion cells that lahat yan carefully kinokonect ng Panginoon. Amen? He carefully organized to perform life various function in harmony. Kaya sabi ko sa paglalakad, bakit napapasin nyo, gumaganon yung kamay nyo? Pangbalansi yan. Pag subukan nyo maglakad na keep you. Matutumba kayo. Ganyan ka-detail ang design. Yung bawat cell na nasa ating body, organize yan para mag-perform ka ng maigi. Amen? Alam nyo ba ng ating ilong?
ito mismong ilong, can recognize up to 10,000 different aromas. Amen? Amen? So, alam nyo din ba na ang ating dila has about 6,000 taste buds? Alam nyo ba yon? Na may taste bud na abot sa 6,000 yung ating dila? Amen? So, alam nyo din ba na ang ating brain contains 10 billion nerve cells? Pag pinagdugtong-dugtong daw yung nerve cell, ito ay makakaikot ng 2.5 ikot sa buong mundo. Pag pinag-contain yung mga yon. So, ganyan ka-detail kung paano nilalang ng Diyos ang isang tao. Sa atin, binabaliwala natin. Amen? Alam nyo din na mayroon tayong bawat isang DNA. Wala tayong kapareha sa bawat isa. We are unique. Even yung identical twin, parehas sila, pero unique. Hindi pa rin sila parehas. Iba-iba pa rin sila. So, ganyan ka-detailed kung paano tayo dinisenyo ng ating Panginoon. God also customized each of us. We have our own special DNA. Mayroon tayong sariling blueprint. Amen? So, sabi nga kung every single daw isusulat sa libro ng buhay, sabi dito, ang estimated na individual blueprint ng isang tao ay naglalaman ng 200,000 pages. Yun ang buhay natin. Amen. And God knows every word na nakalagay doon sa libro na yon. Amen. Kaya nga sabi ko, kung tayo nire-record yung ating buhay, bawat salita lumalabas sa atin, naandun ang mga pangit na salita, naandun yung mga magagandang salita. Pagbalikan kaya natin, pagdating natin sa langit, mahihiya siguro tayo, naka-record yung masasamang salita natin. At ikakaliit natin. Kasi lahat yon detalyeng alam ng Lord ang mga pinaggagawa natin. Amen? Nakaka-amaze, di ba? Sobrang amaze yung paglalang sa atin. Ganyan, ka-detail, sa kalit-liitang detalye ng ating buhay, alam ng Diyos. Tayo ba alam natin? Kaya minsan, alam nyo, hindi mo maisip bakit may mga taong minamaliit sobra ang kanyang pagkatao. Siya mismong sarili niya, inaaban niya ang sarili. Amen? Kasi hindi niya alam ang halaga niya. Hindi niya alam na napakahalaga niya sa mata ng Diyos. Amen? Hindi niya alam kung paano siya iningatan nung siya ay pinagbubuntis pa lamang. Ginagawa pa lang siya sa womb ng kanyang nanay, alam na ng Diyos kung ano siya, kung anong magiging siya sa pagdating ng paglabas niya sa mundong ito. Amen? Kaya dapat wag nating sasabihin, ang tao galing sa unggoy. Diba? Hindi dapat tayo naniniwala sa evolution kasi tayo ay create ng Panginoon. Amen? Amen? So, wag kang maniniwala na ang tao ay from the monkey, nag-evolve hanggang sa naging tao. Amen? May totoo yan, may mga tao mukhang monkey. Pero kahit pa sabihin, hawig siya sa monkey, siya ay lalang ng Panginoon. Amen? Unique pa rin siya. Amen? At walang sino man ang pwede magsabing siya ay anak ng unggoy. Hindi. Anak siya ng Diyos. Lalo na pat ang tao na yon ay kumilala sa Diyos, siya ay anak ng Diyos. Amen? Kasi ang tao, likas na create yan according to the image of God. Kung ang tao ay galing sa lupa at finorm ng ating Panginoon, hinugis na ayon sa kanyang wangis, yung lupa na yon, kung paano nabuhay, galing sa hininga ng Diyos. Hiningahan niya ng kanyang hininga ang lupa na yon na kinorte niyang tao para maging tao. Kung hindi naman dahil sa hininga ng Diyos, hindi naman mapoform na tao yung kanyang nililok Amen? So, kaya, kung papansinin niyo, ang tao, likas na mapaghanap sa kanyang spiritual na buhay. Amen? Kay believer ito, kay not believer, ang tao, isipin ninyo, mapaghanap yan. Kahit saan kayo dumako, merong mga tao na may mabalitaan na kababalaghan, pupunta doon. Kasi likas na mapaghanap ang tao. Nature ng tao yung spiritual. Amen? Kagaya ng kwento doon sa worshiper sa India.
Yun daw ang mga ginagawa nun para lang makahanap ng masasamba. Tinatap nila bawat puno. Kakatukin nila lahat ng puno. At pag may narinig sila, sasambahin na nila yun. Yun ang makakapag-fill in na sa kanilang hinahanap sa kanilang spiritual na buhay. Kasi, alam nyo, sabihin man natin hindi. Ang tao, kahit na sabihing meron na siyang lahat, laging merong vacuum sa puso niya. May empty na naandyan na tanging ang Diyos lamang ang makakapagpuno noon sa kanya. Meron na siyang lahat, pero kita mo, anong nangyayari? Biglang nagpapakamatay. Mas madaming problema kaysa sa mga walang pera. Sabihin na, bakit kayo nagpakamatay? Yun ay ang dami-daming pera. Hindi po kayang sagutin ng pera yung kakulangan na nangyayari sa buhay niya. Ang tayo makakapagpuno ng kakulangan na yon, ang ating Panginoon. Amen? Kasi likas tayong mapaghanap sa spiritual na bagay. Amen? Maraming mga ginagawa ibang tao para lang hanapin yung magpupuno dun sa kanilang kakulangan. Na kung malalaman lang nila, ang tanging makapagpuno noon, ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, itong ating layunin, ipahayag yung kaharian ng Diyos. So that yung mga taong naghahanap ng ganong bagay, tayo yung magbigay. Amen? Kaya nga tayo hinirang tayo tinawag. Lahat tayo tinawag. Hindi tayo tinawag para manatiling nakaupo lang. Tayo ay tinawag para ipahayag at iparanas ang kaharian ng Diyos na kung saan nararanasan na natin ngayon. Amen? Hindi dapat tayo nagiging complacent, nalalagay sa isang comfort zone lang. Liliglig, alam nyo mga kapatid, kung kayo ay mananatiling nakaupo, liligligin kayo isang araw para kumilos at ipahayag ang kanyang kaharian. Hindi ang Panginoon bababa para magpahayag sa mga taong naghahanap. Hindi ang anghel ang bababa. Tayong mga tinawag niya, tayong mga nakakilala, ang magpapahayag ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, tayo habang tayo nag-aaral, inaaral natin yung habag ng Diyos, inaaral natin ang biyaya ng Diyos, inaaral natin kung ano yung dapat nating piliin so that pagdating ng panahon na tayo ay ready, kaya nating ipahayag at ibigay kung ano yung kaharian na tinanggap natin. Amen? Kaya dapat ngayon ang Kristiyano, ang layunin nilang yung maabot, yung layunin mo dito. Hindi ang purpose natin sa mundong ito ay manatiling nakaganyan, save na ako, so anong gagawin ko? I-maintain ko na lang yung aking salvation. Hindi na lang ako sasali sa mga ganun. Hindi mga kapatid, hindi lang yan ang purpose mo. Ang ultimate purpose ng bawat isa ay ipahayag. Dumako tayo, humayo tayo at ipahayag ang kaharian ng Diyos. Amen? Hindi tayo tinawag lang na manatiling ganito lang. Sabi nga, ang pagiging Kristiyano, hindi tayo lang. Kung sa cell group nga, 3 lang kayo, hindi kayo lang. Dapat tayo. Dapat madami. Kung sa isang buwan, 3 lang kayo, mag-isip na kayo, hindi kayo lumalago. Amen? Kasi dapat hindi natin kinocontain yung ating nararanasan. Isinishare natin ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. Ganyan ang habag ng Panginoon. Kahit hindi karapat-dapat na mahalin, hindi karapat-dapat, sa tingin mo ay hindi karapat-dapat tumanggap sa mata ng Diyos. Wala siyang pinipili. Lahat ng karapat-dapat tumanggap sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Lahat ng tao naghahanap sa Diyos. Walang sino man ang hindi naghahanap sa Diyos. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin, nakakapagod namang sharean yan kasi ang tigas ng puso. Parang hindi kailangan ng Diyos. Wala pong ganong tao. Lahat, every human nature is longing for God. Amen? Longing for the presence of God. Walang sino man ang hindi naghahanap sa presensya ng ating Panginoon. Kung titingnan nyo, mababalitaan nyo, mga sikat na ngayon, nakakakilala sa Panginoon. Yung mga sikat na tao, talaga naghahanap na sa Panginoon. Lately, si Sylvester Stallone is nakakilala sa ating Panginoon. Talagang buong puso niyang ipinagmamalaki kung ano yung tinanggap niya sa ating Panginoong Jesus. Kaya hindi na, nakikita nyo mga kapatid, malapit na dumating ang ating Panginoon. Kasi marami nang tumatanggap sa Kanya. Kaya tayo dapat, hindi tayo natitigil. Hindi tayo dapat nagiging complacent lang para sabihin, oy, save na ako, tama na yon.
lahat tayo mayroong panawagan na ipahayag at ipadama, iparating sa kanila kung ano yung kaharian ng Diyos dito pa lang sa lupa. Amen? Sabi nga, kung hindi dumating sa iyo ang ating Panginoon, what do you deserve? What do I deserve? Kung hindi mo tinanggap ang Diyos, anong dapat mong tanggapin? Kung hindi dumating sa iyo ang Panginoon Jesus, ano ikaw ngayon? Anong dapat mong ma-deserve sa buhay? Sabi nga, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal. Naalala ko tong verse na to. Ito, napaka-memorable itong verse na to, yung Romans 6:23. Unang dating pa lang namin sa Rema sa Pandakan, kami ay na-invite na mag-attend mag-asawa sa church. So, nagkataon nung pag-attend namin, fiesta pala ng Pandakan. So, maraming tao kasi may buling-buling doon sa Pandakan. So, alam nyo, yun ang sobra naming ikinakatuwa every time merong may invite sa church sa atin, dito sa church, even sa Pandakan, dito sa ating iglesia. Yung pagtapak mo pa lang sa hagdanan, mararamdaman mo na talaga yung presensya ng ating Panginoon. Marami na nagpahayag niyan na naging bisita natin, na pag-akyat mo pa lang sa ating iglesia, ramdam na nila ang presensya ng Panginoon. Na totoong ako mismo magsasabi, unang dating ko pa lang sa Rema, naramdaman ko na kung ano yung pinuntahan ko. So, punong-puno kami ng pag-asa nung kami dumating sa church sa Rema, na magkakaroon kami ng bagong buhay, magkakaroon kami ng kakaibang buhay aside from aming past life. Tapos ang ganda ng service. Kasi, syempre, yung mga tao ay nagpupuntahan sa piyesta, natural dito ang Panginoon nagpamangha. Kumbaga talaga nakipagsabay. Ang ating Panginoon, ang Holy Spirit, hindi yan nagpapahuli. Kung maraming taong pumupunta sa kabila, mas nagpapasiklab ang ating Panginoon. Grabe yung aming presence na naranasan at yung verse na yan ang sinasabi sa amin. So pagbaba namin, tapos ang service, pagkita namin sa aming kotse, ninakaw ang 2 salamin. Akala ko, aawayin na ako ng aking asawa. Ikaw kasi bakit tayo pumunta dito? Alam niya, sinabi niya, hindi ko makakalimutan. Hayaan mo, Bel, sabi naman sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Amen? So, ibig sabihin, first time pa lang naming nakarinig ng ganong salita. Kasi hindi naman kami nagbabasa ng Bible nung kami ay Katoliko. Diba? First time lang namin marinig yan, pero grabe ang dating sa puso. Na nung nakaranas kami ng ganon, yan agad ang nasabi ng asawa ko. Hayaan mo, ang wages ng kasalanan, kamatayan. Kayong tao nagnakaw sa ating kotse, kamatayan ang parusa sa kanya. Amen? So, ganyan ang salita ng Diyos. Kung titingnan mo talaga, totoo yan. Lahat ng kasalanan may katumbas na kaparusahan. Amen? Lahat ng mga nagawa natin may paghuhukom. Pero dahil dumating sa atin ang Panginoon, hindi na tayo deserve for that. Amen? Sabi nga, kung tinanggap mo si Jesus, kung si Jesus Christ nasa iyo, eternal life ang para sa iyo. Amen? Very clear ang position ng Bible about sin, mga kapatid. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Nung nagkasala si Eva at si Adan, di ba? Hindi sila physically namatay, pero spiritually sila ay namatay. Dahil nawala na yung intimate relasyon na nag-uugnay sa ating Panginoon, sa Diyos at sa tao, na nagkasala sila. So, ganun din. Kung makikita nga natin sa Old Testament, lahat ng mga kasalanan may karampatang kaparusahan. So, yung salitang yan, totoo. The wages of sin is death. Amen? So, every time gagawa tayo ng kasalanan, kung wala tayo sa piling ng Panginoon, kamatayan ng kaparusahan. Amen? We deserve death. Deserve natin ang mamatay. Kasi tayo ay punong-puno ng kasalanan. Pero dahil sa mercy ng ating Panginoon, na sangrekwang kasalanan, sangkaterbang kasalanan na gawa natin, hindi tayo pinarusahan, hindi tayo namatay. Si Jesus ang namatay sa atin. Amen? Diba? Sobrang, yung palang, alam nyo mga kapatid, kung yung palang isipin na yon, itatanim nyo sa puso nyo,
palagay ko hindi na kayo magkakasala. Magkasala man kayo, alam niyo na kaagad kung paano lumapit o tumingi ng habag sa Panginoon. Kasi isipin niyo, yung mga nagawa niyo, hindi kayo yung tatanggap ng parusa eh. Ang Diyos na ang kumuha 2,000 years ago, kinuha na ng Panginoon ang kaparusahan ng lahat ng kasalanan na ginawa mo. Amen? Deserve natin ang mamatay, pero dahil sa Kanya, ang na-deserve natin ay eternal life. Bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? So, hindi ba kayo na-amaze sa ganong facts? Amen? Di ba? Yun ang katotohanan. Minsan lang, hindi natin maisabuhay dahil hirap tayong paniwalaan. Wala tayong certificate na magsasabing, we are sin-free. Walang certificate nagsasabing, oy, wala akong kasalanan kasi tinubusan ng Diyos. Lagi yon sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Wala kang katibayan na ikaw ay walang kasalanan. Pero alam mo sa puso mo na ikaw ay sin-free because tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus. Amen? Walang pwedeng magsabi, sige nga, patingin ng katibayan na wala kang kasalanan. Wala kang pwedeng ibigay. Pero ikaw mismo, alam mo sa puso mo na ikaw ay ligtas at ikaw ay pinagbayaran ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng ginawa mo dahil sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Yan ang pagpapatunay kung paano ka nagtiwala sa ating Panginoon. Yan ang pagpapatunay kung gaano Kanya kamahal. Kasi lahat ng ito, sinabi niya lang sa salita. Sabi nga, mas mapalad nga tayo kaysa yung mga taong nakasama ng ating Panginoon. Nakita na nila lahat, pero yet hindi sila naniwala. Pero we are so blessed. Mas mapalad tayo, mga kapatid. Hindi natin nakita na nangyari sa ating Panginoon, pero yet eto tayo naniniwala sa ginawa sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, kung ikaw ay naandito at ikaw ay nakatanggap ng habag ng Diyos, pwede rin mangyari yan sa ibang tao. Pwede rin niya mangyari sa mga mahal mo sa buhay. Hindi ikaw lang, hindi yung, kasi kaya nangyari sa buhay ko to is, desisyon ko yan, pwede rin magdesisyon ng mga mahal mo sa buhay. Alam niyo kung tayo lahat kikilos, walang itim na upuan na mananatiling ganyan. Lahat yan puro tao. Umaga, magiging 4 ang service natin. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Kung tayo lahat ay kikilos at ipapahayag kung ano yung kaharian ng Diyos, kalakip noon ang habag niya sa atin. Hindi tayo mahihirapan dahil laging available ang biyaya at habag ng Diyos sa buhay natin. Amen? Hindi tayo mag-struggle. Yung mga hindrance sa pinag-uusapan, yung mga barriers para hindi mag-flow ang pagkapala ng Diyos, hindi natin mararanasan kung alam lang natin ang salita niya at alam lang natin ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen? Lahat ng mga bagay na nangyayari in the past, lahat ng mga kasalanan in the past, alam natin yan na ang kaparusahan niyan ay kamatayan. Pero alam din natin na pag inilapit natin sa Kanya at hiningi ng tawad, eternal life ang kapalit natin. Amen? So, sa tiyak na kamatayan, hindi tayo napunta doon. Sa tiyak na kaligtasan tayo napunta. Lahat ng mga kasalanan, wrong practices, wrongdoings will be judged by God accordingly. Pero tayo, dahil ang judge, ang nasa atin, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, ang Panginoong Jesus na ang nasa atin. Kaya, ang Ama ba i-judge ang ating Panginoon? Di ba hindi? Dahil nasa atin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Life and judgment are through His Son. Ang buhay at ang paghukom ay sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Sabi sa John chapter 5, verse 24 to 30. Basahin po natin ng John chapter 5, verse 24 to 30. Okay? So, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Most assuredly I say to you, the hour is coming, and now is,
when the dead will hear the voice of the Son of God. And those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself, and has given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in graves will hear his voice and comfort. Those who have done good to the resurrection of life, and those who done evil to the resurrection of condemnation. Amen? So, sabi da, kadugtong po, I can of myself do nothing as I hear. I judge, and my judgment is righteous, because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. Amen? So, malinaw po mga kapatid. Hindi tayo makakaranas ng kamatayan at paghukom, kasi nasa atin ang ating Panginoon. Yung tanging tulay, tanging tagapamagitan sa ating Diyos Ama at sa tao ay nasa atin. Amen. Tinanggap natin ang ating Panginoon na siyang maghuhukom. Siya yung binigyan ng authority ng Diyos Ama para maghukom. Para makita yung mga gumawa ng mabuti, gumawa ng masama. Amen. So sa pamamagitan ng anak ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesucristo, kung sino man ang makarinig sa kanyang salita at naniwala at ay magkakaroon ng everlasting life. At hindi darating sa kanya ang paghuhukom at hindi makakaranas ng kamatayan. Amen? Tanging daan para hindi natin maranasan ang paghuhukom at hindi natin maranasan ang kamatayan, tanging si Jesucristo lamang. Amen? So kung nung tinanggap natin ang ating Panginoon, kalakip po noon ang lahat ng biyaya na yan. Kalakip niya ang lahat ng mga pagpapala. Pero bakit hindi maranasan is because hindi natin maisabuhay. Hindi natin totally paniwalaan kung ano yung kalakip ng biyaya na yon. Amen? So, alam natin na sobrang ganon kalalim ang mercy ng ating Panginoon. Ganon kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganon niya nilatag kung ano yung magiging kalagayan ng isang anak niya na lalapit sa Kanya, natatanggap sa Kanya. Inilatag niya, kumbaga sa isang bargaining table, na andyan na lahat ang benefit ng salvation. Ikaw, tanong ko sa'yo, ano ang response mo doon sa bagay na yun? O nga, tumanggap ka, pero ba't hindi mo maranasan ang buhay na ganap? Hindi mo totally maranasan at makuha ang kalalim na habag na dala sa iyo ng Panginoon. Amen? Hindi natin maranasan fully kung ano yung fulfilled life. Bakit ilan lang? Kung yung titingnan natin sa church, ilan lang din ang nagiging sagana. Bakit hindi lahat nagiging sagana? Lahat naman tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Kung ano yung napakinggan ng mga pinagpala, ganun din po ang napakinggan natin. Amen? Diba? Wala pong kaibahan ang salitang tinanggap ng mga taong pinagpala kaysa sa ilan sa atin. Kasi isang venue lang tayo, isang salita ang pinapahayag. Alam nyo, ang ano doon, ang key, doon sa tumatanggap. Ang Panginoon hindi nagkukulang para ipahayag ang kanyang salita. Gumagamit siya ng mga lingkod para ipahayag ang sa kanyang salita. Ipahayag ang kanyang pag-ibig, ipahayag ang kanyang habag, ipahayag ang kanyang biyaya. Ano ang kulang? Amen? Ano ang kulang? Bakit hindi natin maranasan? Ano ang kulang sa buhay natin? Kung paano natin tatanggapin? Ang problema ang pagtanggap. Paano mo tinatanggap? Receiving Christ's gift of mercy. Nasa sa atin po yun, mga kapatid. Role na natin. Hindi na yun hawak ng ating Panginoon. Kung paano natin tatanggapin ang inilatag sa atin. Amen? Nasa bawat isa po sa atin yung role na yun. Yung tanggapin ang regalong habag ng ating Panginoon. Amen? Ano ang dapat nating response? Ano ang dapat nating maging tugon sa binibigay sa atin ng Diyos?
Kung ang habag ng Panginoon ay binigay sa atin, ano ang dapat mong gawin? Kung ikaw ay binigyan ng isang regalo, pagkaganda-gandang regalo, buong puso mong iingatan, di ba, yung regalo na yon? Itatago mo pa nga eh. Napakahalagang regalo na nawawala ng halaga sa buhay natin. Kasi sobra nating iniingatan, hindi natin isinasabuhay. Kaya kung mapapansin nyo mga kapatid, bakit may ilang tao mga pinagpapala? Tinanggap nila yung salita, buong puso nilang niyakap ang salita, pero ginamit nila ang salita na yon. Amen? Hindi lang ito iningatan, kundi isinabuhay. Hindi kagaya ng ilan. Buong pusong iniingatan yung tinanggap na salita, pero hanggang doon lang. Itinago lang. Sabi nga doon sa judgment, doon sa mga nagtago ng kayamanan, yung nagtago na itinabi yung kayamanan sa lupa, binaon, ang sabi sa kanya, isa kang hangal. Baka katulad tayo ng isang hangal. Tumanggap tayo ng pagkaganda-gandang regalo, pero ano ang ginagawa natin? Alam nating sabihin, kasi napakinggan natin na alis sa puso, pero hindi natin alam isabuhay. Hindi natin alam yakapin at praktisin natin sa ating buhay. Yan ay kagaya ng isang regalong napakahalaga, pero walang halaga sa atin. Kasi available lang, pero hindi nyo nagagamit. Useless ang regalo. Kaya nakakalungkot isipin mga kapatid, importante, sobrang mamahali ng mga regalo na binibigay sa atin ng Diyos, pero nawawalan ng halaga. Mas binibigyan natin ng importansya yung mga bagay na nakapaligid na hindi ayon sa Panginoon. Amen? Mas binibigyan natin ng pabor yung mga bagay na nangyayari sa mundo. Ba't hindi natin isabuhay kung ano yung salita? Sabi nga kanina, kung ikaw daw ay naiinis sa iyong asawa, sa halip na sabihin mong buwisit ang asawa mo, sabihin mo yung salita ng Diyos. Amen? Sa halip na ikay magchismis, ipagchismis mo yung kaibigan mo na gumawa sa'yo ng kasalanan, ichismis mo yung pagmamahal ng Diyos sa taong gumawa sa'yo ng kasalanan. Amen? Ganun, isabuhay po natin ang mga salitang tinatanggap natin. Tinatanggap natin sa ating buhay. Kasi yung regalong yan, napaka-importante sa buhay natin. Nawawalan ng halaga dahil hindi natin isinasabuhay. Yung pagtanggap natin sa Panginoon, save tayo. Pero anong halaga nito sa ngayon sa buhay natin? Ba't hindi natin maranasan fully ang mga sinasabi na pangako ng Biblia sa buhay natin? Na dumating siya, nabigyan tayo ng ganap na buhay at kasiyasiya. Pero pagdating natin sa ating tahanan, wala tayong makain. Yung ba ay pangako ng Diyos sa atin? Na every time dadating ang oras ng pagkain, wala kang maisaing? Wala laman ang iyong lalagyan ng bigas? Hindi ba yun ay isang kalapastanganan sa isang ama na napakayaman, sa isang ama na puno ng kayamanan para handang ipagkaloob, pero itong isang anak niya naghihirap. Grabe ang mercy ng ating Panginoon. Pero kung hindi natin, mga kapatid, gagamitin yung ipinagkaloob sa atin, mananatili tayong ganyan. Oo, ligtas tayo, pero hindi natin mararanasan yung sinasabi na buhay na ganap at kasiyasiya. Kasi ang problema sa pagtanggap natin. Meron tayong problema sa pagtanggap. Maaring dito sa church, sasabihin nyo, ang sarap naman ng salitang natanggap ko, tinatanggap ko. Pero pag dalabas pa lang, nagsalita ka na ng negatibo, na-cancel na lahat ng bagay. Wala na yun. So mag-build up ka na naman. Pagdating mo pa sa bahay, gutom ka na kasi napahaba ang service. Kagaya kanina, inaabot kami ng 12:00. Gutom ka na, wala kang makain. Ano ang lalabas sa iyong bibig? Alam mo, ang problema mga kapatid, available lahat yan. Pero ang problema, kung paano natin tanggapin. Receiving Christ's gift of mercy is our problem. Hindi yung problema ng Diyos. Ang problema nasa sa atin. Kung paano natin tatanggapin ang biyaya ng Panginoon. Amen? Maraming nangyayari sa Kristiyano na nakakalungkot. Sasabihin nga, Kristiyano ba yan? Ba't ganyan? Naghihirap. Diba? Kung ang isang Kristiyano ay
mag-evangelize, tapos ang itsura ay hindi kaayos-ayos, sa tingin niyo ba papaniwalaan kayo ng taong i-evangelize ninyo? Di ba hindi? Dapat ang isang Kristiyanong matipunong haharap so that, kasi daladala niya si Kristo daladala niya ang kaharian ng Diyos. Kaya dapat walang Kristiyanong magpupunta sa isang lugar na ang itsura ay hindi wala si Kristo sa kanya. Amen? Para so that papaniwalaan tayo ng mundo. Amen. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to 6, the light of Christ's gospel. Sabi dito, therefore, since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart. But we have renounced the hidden things of shame, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation, by the truth, commanding ourselves to every man's conscience in the sight of God. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose mind the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them, for we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your bondservant for Jesus' sake. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Amen? Hindi naman tayo talaga actually nagpapahayag, pero kung tayo ay tatayo doon at nasa atin ang ating Panginoon, ang Diyos ang magbibigay ng liwanag sa taong binibigyan natin. Kaya napaka-importante ng ating patutuo sa buhay. Amen? Kumbaga, ang pinakabuhay na patutuo ng Biblia ay ang buhay na binago ng salita na yan. Amen? Walang ibang best version ng Bible sa buong mundo ay ang buhay mo dahil binago yan ng salita ng Diyos. Amen? Walang NKJV, walang KJV, walang NIV na mas mabisa. Mas magandang version ay ang buhay mo na magpapakita na may Kristo ka sa buhay. At napakagandang patutuo, magliliwanag na patutuo yan sa mata ng Diyos kasi isinasa buhay mo ang kanyang salita. Amen? So mga kapatid, dapat ang ilaw natin hindi aandap-andap. Dapat ang ilaw natin nagliliwanag so that makita ng mundo kung anong Kristo meron ka sa iyong buhay. Amen? Huwag nating hayaang ilaw natin, kukutik-kutitap na lang. Ang gaganda ng salita na didig natin every Sunday. Sa bawat salita na tatanggapin natin, alam mo, kadagdagan nating liwanag. Magliliwanag ang ating buong pagkatao na hindi na makukontain ng ating makakausap kung ano yung liwanag na meron tayo. Sasama na lang siya sa atin. Aano na lang siya kasi dala-dala mo ang presence ng Panginoon. Yung liwanag ng Diyos, magliliwanag sa iyo. Kasi every word na tatanggapin mo, isinasa buhay mo. At bawat salita na dinadagdag mo sa iyo. Sabi nga, isang salita lang, it will change your life. Isang salita lang na tanggapin nyo kada linggo, magbabago ang buhay mo. From this stage to this stage, from glory to glory. Amen? So, walang mananatiling ganyan ang kalagayan. Walang mananatiling mahirap sa mga anak ng Diyos. Kasi every Sunday na makakarinig tayo ng salita, isang pagpapala at isang pagtanggap ito sa pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, ang problema nasa atin. Walang problema ang Diyos. Ang problema kung paano natin tatanggapin, receiving Christ's gift of mercy. Yun ang tanging response natin. Kung paano natin tanggapin ang mga biyayang yan. Kung paano natin isa sa buhay ang lahat ng mga salitang sinasabi dito. Alam nyo, kung ang bawat salita, lahat ay tumatanggap, lahat ng tao, magkukumahog na tumayo dito at sabihin ko ano yung mga tinggap nila sa Panginoon. Walang Sunday na lilipas na walang nagpapatotoo dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay niya. Amen? Minsan pag Sunday, walang tumatayo para magpatotoo Minsan lang yung mga nasa unahan nakakasawa na magpatotoo kasi sila lang pinagpapala. Binibigyan sila ng pagkakataon iba nating kapatid na magpatotoo.
Pero alam mo kapatid, kung ating tatanggapin lang, kung paano tinanggap ng mga taong pinagpala yung salitang naririnig nila every Sunday, kung ganun din ang ating pagtanggap, lahat tayo mararanasan yon. Lahat ng pangako ng Diyos sa buhay natin, mararanasan natin. At napakadaling magpatotoo sa ibang tao kung lahat ng yon nasa sa buhay natin. Hindi tayo mahirapang mag-invite. Kasi kitang-kita pa lang, paglapit mo pa lang, kitang-kita ng liwanag sa buhay mo. Dadating ka pa lang, ang mararanasan ng mga tao makakasama mo, blessing na. Dadating ka pa lang, alam nilang dadating ka pa lang, blessed na sila. Amen? Kayo ba naranasan ninyo sa meeting? Ayaw kayong tanggapin? Ang ganda diba ng pag sa meeting, inaantay ka, wait pala, darating pala si Ma'am Ces sa meeting namin. Tuwan-tuwa na sila. Hindi kaya, darating ba si Mabel sa meeting? Sana wag na lang siyang dumating. Diba? Ang pangit ng ganon. Pero kung ang pagbanggit pa lang sa pangalan mo, pagbanggit pa lang, blessing na sa kanya. Isang napakagandang patotoo na truly yung salita na tinatanggap mo every Sunday isinasa buhay mo. Ganyan mga kapatid. Yung liwanag ng Diyos na binigay sa iyo, lalong nagliliwanag kasi isinasa buhay mo ang bawat salita. Amen? It is God who commanded light to shine out of darkness. Ang Diyos ang nagko-command ng kaliwanagan. Kung isinasabuhay mo ang salita niya, siya mismo ang magsasabi ng magpapakita ng kaliwanagan yan sa buhay mo. Amen? Ikaw, ang tanong, ikaw nagliliwanag ka ba? Amen? Ano ang iyong response? Paano mo tinatanggap ang mga salitang nadidinig mo? Paano mo nire-receive ang regalo ng ating Panginoon? Ang regalong habag ng ating Panginoon. Will you accept Christ's gift of mercy? Sa salita lang ba yan? Paano mo tinatanggap? Paano mo isinasabuhay? Totoo nga bang tinanggap mo? Ang tanong, totoo nga bang tinanggap mo ang habag ng Diyos? Amen? Totoo bang naranasan mo ang habag niya? Totoo bang fully nararamdaman mo yung buhay na pangako ng Diyos? Buhay na ganap at kasiya-siya. Alam nyo, sa pagsasaliksik natin sa ating, pag nilay na sa ating, every time mananalangin tayo, hayaan ninyong magkaroon kayo ng malalim na pag-uusap ng Diyos. I-assess ninyo ang inyong mga sarili. Ano nga ba talaga ang kalagayan ko? Ang dami ko nang napakinggang salita. Pero bakit ganito ang buhay ko? Bakit hindi umuusad? Minsan nasa ibabaw, aantayin nasa ilalim, nasa ibabaw ulit, nasa ilalim na naman. Ang buhay po hindi gulong ng palad. Teleserye lang po yan. Ang buhay hindi kagaya ng gulong. Ang buhay, ang gustong buhay natin, paakyat ng paakyat. Ang buhay po natin hagdan. Patungo sa glory ng Panginoon. Huwag ka lang mahuhulog kasi balik ka na naman sa first step. Ang buhay natin hindi gulong ng palad, mga kapatid. Ang susi nasa atin. Lahat ng keys, pinagkaloob na yan. Binigay na yan sa salita ng Diyos. At ipinapahayag. Hindi nagkukulang ang mga pastor natin na magpahayag ng pangako ng Diyos. Ang may pagkukulang tayo. Amen? Kung paano natin tatanggapin yung kanyang habag, nasa sa atin. Amen? Kung paano natin isasabuhay ang mga salitang tinanggap natin, nasa sa atin po yun. Ang response po niyan is nasa sayo. Kung paano mo tatanggapin. Available po lahat. Hindi ang Panginoon nagkukulang. Ang ating iglesia hindi nagkukulang. Sabi nga, ang ating mga naririnig na salita dito sa atin, sobra ng malalalim. Pag magpahayag ka dito ng parang basta-basta lang, naki-question. Kasi ang lalalim ng mga tao, alam na lahat yan. Pero bakit yung iba hindi nararanasan yun? Kasi ang problema kung paano tanggapin. Paano pag-receive. Amen? Alam mo, sabi sa Psalm 147, verse 11, last verse po. Psalm 147, verse 11. The Lord
takes pleasure in those who fear Him and those who hope in His mercy. Amen? Ang Panginoon ay sobrang nagagalak sa mga taong natatakot sa Kanya. At ang Kanyang pag-asa ay nasa Kanyang hawak. Amen? So, ganun po tayo mga kapatid. Magagalak ang Panginoon kung yung mga salita na didinig natin ay hindi natin itinatago. Ito ay nilalagay natin sa buhay natin, sa puso natin. Dahil kung lahat ng nasa puso natin ay salita ng Diyos, lalabas at lalabas sa ating bibig yan. Sabi nga, kung ano laman ng puso, lalabas sa bibig. Eh kung ang nilalagay mo dyan ay hirap, puot, galit, hinanakit, walang lalabas na pagpapala sa bibig mo. Ang lalabas niyan, galit pa rin. Hinanakit sa mundo. Bakit ako mahirap? Bakit sila lang pinagpapala? Amen? Nagbibigay ka dito, pagka upo pa lang doon, wala akong pumasaya, sana hindi ko na ibigay lahat. Kinancel nyo na. Nasa pagtanggap, mga kapatid, ang susi para fully maranasan natin ang biyaya ng Diyos is paano natin tanggapin, receiving Christ's gift of mercy. Amen. God bless you. Amen! Kising pa ba kayo? Ayan, kasi di ba ang lakas ng ulan? Di ba ang lakas ng ulan? Para hindi kayo umuwi. Amen! Alam niyo po, ang biyaya ng Panginoon, sabi nga ni Pastora Mabel, ano ba ang kaibahan ng biyaya sa habag? Ang biyaya ng Panginoon ay yung tayo ay binibigyan ng mga bagay na hindi tayo karapat-dapat. Amen! Amen! Ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Makasalanan tayo, di ba? And yet, tayo ay pinatawad at minahal ng Diyos. Grace is receiving something from God na we don't deserve. Amen. Ano ang habag? Is not getting what we deserve. Amen. We deserve hell. Amen. Pero wala nang hell tayo kasi nandyan ang Panginoong Jesus. Amen. Hindi na tayo biyaheng impyerno. Yan ay mercy. Alam niyo ang Panginoon, ang mercy is God's tender heart and compassion towards us. God's mercy is God's love. Kung hindi mo tatanggapin ang pag-ibig ng Diyos, kapatid, kahit anong, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Meron akong, ito kanina, nakaupo ako nung sinasabi ni Pastora Mabel ito, hindi lang masettle ang puso ko, na gusto kong i-explain sa inyo kung ano ang aking pagkaunawa para once and for all, maunawaan natin. Yung Psalm 149 verse 14, 39 verse 14. Amen? Kasi pagka ito, paano ba ako talaga nilikha ng Panginoon? Ako ba ay nilikha niya nakatakot-takot? Labas mo nga, brother. Verse 14, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Okay? Naalala ko to, pinaalala lang sa akin ito ni Lord. One time sa Pandakan, iprinits ko to eh. Alam niyo po, bago likhain ng tao, ng Diyos ang tao, ang una nang nilikha ay mga anghel. At nung nilikha niya si Lucifer, ito related doon sa question niya, did God create Satan? Tanong ko sa inyo, did God create Satan? No! He created Lucifer, the beautiful, wise angel, but God did not create Satan. Who created Satan? Adam. You. In fact, in our lives, we are creating Satan. We are empowering the devil. Gusto kong maintindihan ninyo in the light of that context and how we operate and we exercise our authority as children of God. Nung nilikha ng Panginoon tayo, una niyang nilikha ang mga anghel. And the Bible says that there was a creation even before God recreated the universe. Basahin ninyo yan. Okay lang ba sa inyo? Kasi anyway, umuulan naman. Hindi pa kayo. Sabi po sa Jeremiah 4. Hanapin natin. Anong verse nga yun?
Jeremiah 4, sabi niya, there was no man. Anyway, doon sa Jeremiah 4, para ma-contextualize natin at kung ano ang ano natin ngayon in relation to receiving the mercy, the love of God, and everything that He has for us. Okay? Doon po ay sinabi na wala pang creation, wala pang tao. At nang itinapon, yun ay incident na itinapon ng Diyos si Satanas, si Lucifer dito sa lupa dahil sa kanyang rebellion. Okay? Huwag na nating ano yun kasi mahaba. Gusto ko lang mag-focus tayo dito that God has, for I am fearfully and wonderfully made. So, ang Panginoon at si Lucifer ay grabe ang kanilang fellowship. Amen? Si Lucifer ang praise leader ng kalangitan. Actually, inilagay niya si Lucifer sa lupa eh. Para, ang praise kasi, habang nagpa-praise ang mga angels sa langit, nagwo-worship, sumasagot ang mga angels, si Lucifer dito sa lupa. Okay? Pero may access siya doon kasi, because they are all spirits. Wala pang tao. They are all spirits. And among the angels, there are hierarchy. Merong mataas ang ranggo ni Lucifer kasi siya ay archangel. Tama? So, ang alam ng mga anghel, God, the Trinity, okay? Father, Son, and the Holy Spirit, and then the archangels, and then the angels. That is the hierarchy. Ngunit nung itapon si Lucifer, okay, this is my personal understanding, okay, and belief, at narinig ko from some, but pinag-meditate ko to ng matagal sa puso ko. Anyway, nung itinapon siya sa lupa, and then for a while, hindi uli nag-create ang Panginoon. So, between Genesis 1 and Genesis 2, can be billions of years bago nag-create uli ang Panginoon, pero naitapon na niya si Lucifer, okay, sa lupa. And then one day, God decided to create the universe. So, nag-create siya ng langit at lupa, create niya ang lahat ng bagay. Tama? Para malaman ko naman na nakikinig kayo. Okay. And then on the sixth day, God, okay, moved into the center of creation. And then He announced, after na na-create niya ang lupa, ang langit, ang lahat ng bagay, tumayo siya sa sentro ng kanyang nilikha at in-announce niya, let us create man in our image and in our likeness. All the angels in heaven, all the fallen angels below, all creation, they were in total silence. Kasi, yung mga anghel, maglilikha siya ng kawangis niya. Masisira ang hierarchy. Amen? So, hindi na ang angels. Maglilikha siya ngayon ng tao, nakawangis niya. So that has threatened the angels, especially the angels. Amen? Kaya nga sabi sa Psalm 8, who am I, sabi ni David, that you are mindful of me. Okay? So nung sinabi yun ng Panginoon, na-threaten. Nakita nila na meron na ngayong ilalagay between the Trinity and the angels, and that is man. Amen. Who is created in the image and likeness of God. And that creation is better than the angels. He is just like God. Amen. That's why, nung in-announce yun ng Panginoon, every creation was fearfully, diba? Waiting what God will do. Nakuha ninyo? Kaya sinabi dyan, I am fearfully and wonderfully made. The angels were fearful. The up were fearful. Alam nyo, kaya tayo, we command angels. When we command the angels, they move. When we command the dark angels below, they move. Our words have power in heaven and on hell.
That's why we were fearfully and wonderfully made. Because we are just like God. That's why we have authority. Amen? Nakuha ninyo? That's why if we know that authority and we exercise those authority, tahimik ang mga anghel sa langit. Pag inutusan natin ang mga anghel, ihanap mo ako ng parking, maghahanap sila ng parking space for you. Pag kanitusan mo yung mga anghel na fallen angels, huwag kang magdala ng sakit dito. Hindi sila magdadala ng sakit sa'yo. Because you were fearfully and wonderfully made. Pag inutusan mo, even your body, pag inutusan mo, yung sinasabi ni Pastora Mabel, na 60,000 cells ng katawan mo, in the name of Jesus, I command you to function normally. They will obey. Because they were created, everything. You are created in the image and the likeness of God. And if you know your authority, the angels above and the angels below will have to obey you. Yun ang ibig sabihin ng, I am fearfully and wonderfully made. Amen! So ngayon, pagka yung naririnig ninyo yon, alam ninyo kung saan nanggagaling yon. Amen? And the mercy of God, alam nyo, we were also fallen. We fell because of Adam's transgression, but because of God's mercy and grace, God has restored us to that elevated position. Now, in the hierarchy, there is God. Okay? Alam nyo ba na nasa Trinity tayo? There is a man in the Trinity. Jesus. And does it amaze you? That's why people should be fearing us. Because we are part of the Trinity. Na-imagine ba ninyo yun? Nakasama tayo sa Trinity. Meron akong dinownload na song na, there is a man in the Trinity, and I am in the Trinity. Amen. Brothers and sisters, we are fearfully and wonderfully made. That's why you have to value your life. You have to value your calling. Alam nyo, kaninang umaga nung nagpipreach si Pastora na, Abraham, we call the things that are not as though they were. We have that creative power. Why? Because we are the called out. We are the called ones. And whatever we will call, they have to come to pass. Amen? Amen? Amen! Imagine we don't deserve that. That's God's grace. That's God's mercy in operation. Alam niyo ang Panginoon, sa kanyang mercy, kahit saan siya pumunta, eradicated ang mga may sakit, wipe out ang lahat ng mga may sakit. Amen? Walang natitira na may sakit. Because of His mercy, God's tender heart and compassion for us. Amen? You just have to receive it. Alam niyo, tanggapin lang natin yun. We don't have to struggle. We don't have to perform. We don't have to do special things. We just receive it. Lord, I receive your mercy and grace. Amen. Praise the Lord. Nais ko na sa hapong ito, kung kayo ay may sakit, tumayo kayo. Tumayo kayo. Let us demonstrate the mercy of God today. Come on, receive it. O, tanyo, walang tumatayo. Nahirapan tayong mag-receive. Amen? Come on, you declare to yourself. Because you are able to declare and receive. Lord, I receive my healing. Because you love me. It's your mercy in my life. Hallelujah. I receive restoration. Lord, inutusan ko ang asawa ko na umalis. Hindi ko alam kung nasaan. Babalik siya bukas. In the name of Jesus. Inutusan ko ang anak ko na naglalayag, nagre-rebelde. Panginoon, inutusan ko ang mga anghel. Dalhin ninyo siya sa akin. In the name of Jesus. Ikaw, diablo na naglalagay
ng sakit sa katawang ito, sinasaway kita. I rebuke you in the name of Jesus. Get out of my body. Get out of my house. You are not welcome. In the name of Jesus. Hallelujah. Come on, come on. Start calling the things that are not in your life. Start speaking to the angels in heaven. Start speaking to the angels who are tormenting you. In the name of Jesus, you are fearfully and wonderfully made. You have authority. It belongs to you. You are a child of God. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Tinatawagan ko ang pera, ang opportunity, ang negosyo sa pangalan ni Jesus. Father, I thank you for your wisdom. Thank you for your wisdom upon me, oh God. You will tell me what to do. You will direct me. You will instruct me. You will guide me because you love me. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We praise you. We honor you. Hallelujah. Ano man ang karamdaman mo, ano man ang kalagayan ng buhay mo, brothers and sisters, you have to exercise your authority and speak. Speak to your life. Speak life to your body. Speak life to your situation. Huwag niyong laging tignan ang mga pastor niyo. We have the same authority. Amen. Wala kayong pagkakaiba sa amin. What we can say, you can say. What you can do, you can do. Amen? Just believe and just receive the mercy, the grace, and the love of God upon your life. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are fearfully and wonderfully made. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Mapuna po tayo. Hallelujah! 2 Corinthians 9:7. Basahin po natin. Alam niyo po, napaka-simple ng buhay Kristiyano. No struggle. Just believe the word and just receive the word. Sabihin mo, it belongs to me. Prosperity belongs to me. Amen. Multiplication is mine. And fulfillment is my destiny. Amen. The Lord will prosper you and multiply you and fulfill you. 2 Corinthians 9:7. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Dadan po tayo sa pagbibigay. Alam niyo po, years and years ago, pagka ako ay nag-e-exhort sa giving, lagi kong sinasabi, this is, ano nga sabi ko, Mabel? Exciting part. This is the most exciting part of the service. Of course, I love the word, but every time I give, there is a special joy in my heart every time I give. Why? Because I am always expecting something, a harvest out of it. Alam nyo, kung kayo ay magtatanim ng masama ang loob nyo, ang bunga nun ay ampalaya. Masama din, bitter. Pero kung magtatanim kayo ng ang saya-saya nyo, ang bunga nun ay 100-fold. Huwag kayong pagkasinabi ng, alam nyo po, maraming mga lingkod ng Diyos na they tend to manipulate the congregation kasi kung kailangan nila ang pera. Alam nyo, hindi natin dito kailangan ng pera. Amen. Pero kailangan nyo magbigay dito dahil dito dumadaloy ang maraming pera. Magbigay tayo ng may kagalakan. Bakit tayo? Kung nagbibigay ka ng may kagalakan, Lord, excited ako. Alam niyo po, last week, ewan ko kano ba yung nagbigay ako, basta nagbigay ako ng, sabi ko, Lord, kailangan kong tulungan tong tao na to. Kasi, naawa ako. That week, nakatanggap ako ng 3 cheque ang natanggap ko. Isang 100,000, isang 67,500, at saka isang 1,785. Alam niyo kung magkano ang ibinigay ko? 10,000. Kaya every
binibigay ako, sobrang saya ko. Amen. In 1 week's time, sunod-sunod. Amen. Can you dig that? Come on, let's give cheerfully.